Magandang gabi, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan natin, kung magpapa-check up ba ako sir, ano ba yung mga dapat kong itanong sa doktor? Kasi nahihiya ako, natatakot ako, ano? So ito, may mga simple tips akong ibibigay sa inyo. Okay? Para hindi kayo mawala or malito tuwing magpapa-check up kayo o kung first time nyo magpapa-check up at gusto nyo malaman kung ano yung condition nyo. O tara, pag-usapan natin. Okay, simple lang naman. Number one, pag sinabi ni Doc na ikaw ay may hyperthyroid, hypothyroid, o kaya naman may bukol ka sa thyroid. No? So, simple lang. Kung ikaw ay diniagnose na o ikaw ay hyperthyroidism, o ma'am sir, ito ang kondisyon mo. So, tanungin mo ng maayos si doktor. O sabihin mo, Doc, ano po bang ibig sabihin ng hyperthyroidism o ng hypothyroidism? Kasi hindi naman natin, hindi naman natin alam yan eh. Kahit naman ako nung una, hindi malay ko ba kung ano ibig sabihin nun. 'Di ba? Siyempre, tayo bilang isang pasyente, kakabahan. Normal yun. Huwag kayong mag-alala, normal yun. Pero please, maging compose kayo. Okay? Take it easy. Okay? Sabihin mo, Doc, ano po bang ibig sabihin ng hyperthyroidism? Ano po bang nangyayari sa katawan ng isang pasyenteng kagaya ko kung meron akong hyper o hypo? So itanong mo lang, wag kang wag kang magpaligoy-ligoy. Sasagutin ka naman yan, mababait naman yan. Ngayon, pag sinabi ni Doc na okay, ang hyperthyroid kasi ganito siya. O ito yung kaya ka nakakaramdam ng kabog ng dibdib, sobra kang magpawis, hirap kang matulog, o dahil hyper ka. O papaliwanag naman sa ni Doc, no? So, basta ang payo ko lang, relax ka lang. Kasi nga kaya nga tayo pumunta sa doktor eh. Okay? Tutulungan nila tayong i-manage ang ating kondisyon at kung paano tayo gagaling. Huwag kayong matatakot. Kagaya rin naman ng ibang ng ibang kondisyon, no? Yung halimbawa sa high blood, kaya ka nga nagpapa-check up eh para malaman kung saan nanggagaling yung high blood. O, di ba? So, ganun lang. Ganun lang din dito sa ating kondisyon na hyper o hypo. O, pag sinabi ni doktor, o kasi sabi mo, ang mga sintomas mo, mga nabanggit mong sintomas, ganito, at base sa resulta mo, ay hyper ka. Di ba? O, ibig sabihin, may subjective, may objective. O, nakita sa lab mo, ang resulta ng test mo. O, di ganun. No, so, maipapag-connect ngayon, andun naman yung assessment. O, ikaw ay hyper. Di, explain niya sa iyo yun ng thorough. O, di ba? So, ngayon, naintindihan mo na kung ano yung hyper. O, next, ano ba yung dapat kong itanong? O, dito, marami nagkakatalo rito eh. O, di ba? Sunod, Doc, binigyan mo ko ng reseta. Ito. Ano po bang ibig sabihin nitong top din? Para saan po ba to? O, tanongin mo, syempre tayo, hindi natin alam kung ano yun. O, top din. Sir, tuwing kailan ko ba dapat iniinom ang top din? O, di papaliwanag sa iyo ni Doc. O, iinumin mo to 30 minutes o isang oras bago ka mag-almusal. Kailangan i-take mo tong top din. O, di ba? So, ngayon, ikaw, alam mo na. Doc, ano tong nakasulat na Inderal o Propranolol? Paano po ba to? O, iinumin mo yan 30 minutes o isang oras makatapos kang mag-almusal. Bakit may isa pa, Doc? 2 times a day ang Inderal ko. Iinumin mo naman yan ng hapon. O, diba? Alam mo na ngayon. Hindi ka ngayon ang huhula. Kung gusto mo, ang isang hack dyan, isulat mo. O kaya itype mo sa cellphone mo. Kasi, syempre, andyan yung kinakabahan ka, di ba? Normal naman yun eh. Nakakatakot, pakinggan, kasi nga, may iniresetang gamot, no? Di ba? May reseta. Ngayon, alam mo na. Hindi ka na yung pakabakaba na, hala, para saan ba to? Tuwing kailan ko ba iinumin to? Ngayon, alam mo na. Doc, ano po ba yung mga side effects nito sa katawan ko pag tinitake ko na? Ngayon, si doktor, ipaliliwanag sa'yo. O, pwede kang makaranas dito ng pangangate sa top din.
Pwede kang magkaroon ng rashes o pantal-pantal sa loob ng isang linggo, no? Kung mawawala naman yan, okay. Kung hindi mawawala, bumalik ka sa akin. Nakuha mo na yung information na gusto mong makuha. O nga naman, paano kung may rashes ka at hindi nawala? Di babalik ako kay Doc, papalitan niya ng ibang gamot. Di ba? O Doc, hanggang kailan ko to iinumin? O, yun yung mga isang bagay na hindi dapat natin nakakaligtaan. Di ba? Kasi pumasok na tayo sa pagpapacheck up. Ibig sabihin, nasa management na tayo. Papunta na tayo ng management. Okay? Kasi gusto nating gumaling. Gusto nating maging maayos. See? So, ganun. Marami nagkaka-problem dyan sa gamot, no? Sa pagtitake niyan, hanggang kailan iinumin. Diba? Pwede nyo rin naman tanongin, Dok, magkano po ba itong gamot na to? Baka naman may alam kang mas makakamurang brand para dito. O, pag sinabi ni Dok, sige, wag ka nang bumili ng branded. Subukan natin itong generic. Ayos na. Kung yung branded 10 piso, yung generic 2 piso lang. Oh, 'di ba? Nagkaroon ka pa ng extra information kasi nga nagtanong ka. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya kasi para sa sarili mo naman 'to. Oh, 'di ba? So ganun lang. Oh, next, ano po yung mga dapat pang itanong? Tara, sundan pa natin. Oh, pangatlo. Dok, hypo ko, hyper ako eh. Ano ba yung mga dapat kong kainin at saka mga bawal kong kainin? O ano ba yung mga pagkain dapat kong iwasan? Yan, isa pa yan. Nakakalimutan ang nutrition, ang diet. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi naman sinabi sa akin ni Doc eh. Malay din kasi ng doktor. Kasi kailangan din nating i-declare yan eh. Sabihin mo, kakain na lang ako ng ganito, rich in iodine, rich in ganito. Minsan mas marunong pa tayo, 'di ba? So wag naman ganoon. Tanungin niyo ng maayos. Dok, hyper ako. Ano pong pwede kong kainin? No, sasabihin naman sa inyo ng doktor, o umiwas ka muna sa mga pagkain may mga iodized salt hangga't maaari. Ikaw ang magluto ng pagkain mo. See? Ganun. Okay? Sasabihin naman ni Dok, umiwas ka muna sa fast food. O kaya naman, kung kakain ka, magbaong ka muna ng lutong bahay, yung ikaw ang nag-prepare para makakaiwas tayo sa kung anumang inilagay, kung may iodized salt man yun o wala. Tanungin mo, Dok, hipon, pwede ba akong kumain? Sasagutin ka ng doktor, pwede naman. Basta mga 1 hanggang 2 piraso lang. O at least alam natin, 'di ba? May guidance, may gabay from professional. Ganun lang kasimple. Kasi ganyan ang nakakalimutan eh. Nag-check up ako, eto sakit ko, eto daw gamot ko, di inumin ko. Mali na. Paano yung nutrition mo? Paano yung pagkain mo? Tanungin mo. Nandun ka na eh. Kaya nga nandun tayo para magpa-check up dahil gusto nating gumaling. Okay? Gusto nating maalis yung unpleasant na pakiramdam sa katawan natin. Kaya tayo pumunta sa isang professional. Di ba? Sasabihin sa'yo nito, sa unang buwan, ang kakainin mo, ganito, ganyan. Di ba? Tapos babawasan mo yung mga carbohydrates mo para hindi ka lumobo. Babawasan mo yung mga matatamis mo. May mga ganyang payo yung doktor. Di ba? So, tapos na tayo sa 1, 2, and 3. Sir, ano pa yung pang-4? Dugtungan pa natin. Sunod, pang-4 natin. Na-diagnose ka, hyper o hypo, o kung may bukol ka. Tanungin mo, Dok, pwede ba akong mag-exercise kahit may ganito akong kondisyon? Di ba? Kasi baka mamaya, hindi mo tinanong, hindi mo alam na bawal palang gawin yun. Kung ikaw nagbabasketball, sumasali ka ng mga fun run, may hyper ka, hindi po pwede. So tanungin mo, Dok, pwede ba akong mag-basketball? May hyper ako. Sagutin ka ni Doc, hindi muna. At least, alam mo. Ligtas ka ngayon kasi may alam ka, may knowledge ka. Doc, pwede ba akong magbisikleta o kaya mag-jogging, mag-walking? Hindi muna. Kasi hyper ka pa. See? Ako, ganun ako nun. Binawalan talaga ako mag-exercise kahit sabihin mo yung brisk walking. Bawal muna. Bawal ka muna kasi ang lakas pa ng kabog ng dibdib mo eh.
O, hinto mo muna yung exercise kung ano man yung ginagawa mo. Ganon. Dok, hypo ako. Pwede ba akong magbisikleta? O, pwede naman, pero yung mga hanggang 5 kilometro lang. Dok, pwede ba akong mag-swimming? O, pwede. O, diba? At least alam natin. O, kung sinabi naman sa'yo ni Doc na pwede ka mag-exercise, di pwede. Pag sinabi naman ni Doc na bawal muna, bawal muna. Stop muna. Nakakalimutan ng marami yan eh. Kaya ang nangyayari, o sige, nagpa-check up ako, umiinom ako ng gamot, mag-e-exercise na lang ako para lumakas ang katawan ko. Mali. Mali po yun. Okay? Itanong nyo muna kung pwede o hindi. Kung pwede, wala namang problem. 'Di ba? Kung hindi pwede, edi stop muna. Hintayin natin yung go signal ni doctor kung pwede na ulit tayo mag-exercise. O, simple as that, ha? Tungkol yun sa pag-eehersisyo. Ngayon, Doc, yung trabaho, isama na natin yung yung kung ano man yung klase ng trabaho mo. Kasi connected din naman sa exercise. Doc, ang trabaho ko kasi driver. Ang trabaho ko kasi security. O kaya nurse po ako. Pwede ba akong magpanggabi? Pag sinabi naman ng doktor, siguro 1 buwan wala ka munang panggabi o 2 buwan. O at least may basbas ka ng doktor, may go signal ka na pwede mong gamitin yon, pwede mong i-request sa company mo na wala ka munang panggabi because of your condition. Okay? Because of your current condition. O kasi hindi pa kontrolado. So, pwede mong ibigay yun sa HR nyo o kaya dun sa immediate superior mo at siya ang mag-i-endorse nun. O, diba? O, si Mr. Juan de la Cruz, gwardiya o kaya nurse. Wala mo nang panggabi kasi hyperthyroid pala ito. Bawal pala siyang magpuyat muna. O bawal siyang tawag dito, yung hindi kumpleto yung tulog. Dapat daw complete bed rest. O, ganun. O di at least, okay. 'Di ba? O Dok, pengin na lang ako ng certificate mo. Bigay ko dun sa immediate superior ko. O, lista yun. Endorse. Tapos ang usap. 'Di ba? Kaya Dok, bawal daw akong magbuhat ng mabibigat. Sabi ng doktor ko. O kasi nga hyper ako eh. O di okay din. O di ba? At least alam 'yun ng sarili mo at ng management nyo. O di ba? Kasi nga nagtanong ka. O di ba? Ang sumagot professional, credible. O yun yung logic nun. Hindi mo hinulaan, hindi mo iginugil lang. O kaya hindi mo in-AI lang. Nanggaling siya mismo sa professional. Diba? Sa may PRC. O, see? So, simple as that. Okay? O, next, yung panlima, huwag natin kakalimutan. Importante to. Doc, ito na. Ito yung madalas na kinakaligtaan ng mga marami sa atin. Kailan po ba ako babalik sa inyo for follow-up check-up? Kasi yung iba kalimitan, uminom na ng gamot, nag-diet nga, o wala ngang panggabi, hindi nag-exercise. Ang problema, kailan ako babalik? Hindi naman po pwedeng hindi ka na bumalik. Kasi paano makikita ng doktor kung maganda ang responde ng katawan mo o hindi sa kanyang management na ibinigay o sa kanyang healthcare plan? 'Di ba? Ngayon, tanungin mo yun. Huwag kang mahiya na, Dok, kailan ba ako babalik? Kasi ang dami nitong gamot mo eh. O, pag sinabi ni Doc, sige, after 1 month, magkita tayo. Dalhin mo yung laboratory result mo pag bumalik ka rito. O kaya, after 2 months, bumalik ka ulit dito sa clinic ko. Dala-dala mo dapat itong ganito mo, ha? O, dapat, babalik ka. Pag sinabi naman ni Doc na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kailangan babalik po tayo. Hindi naman po pwedeng hindi tayo babalik. Paano kung magaling ka na pala? O kaya, tumama ka sa remission. O, di ba? Nawala yung sakit mo. Bigla kang, okay ka pala eh. O kaya naman, babawasan na natin ang dosage ng gamot mo kasi ang ganda ng responde ng katawan mo. Ngayon, alam mo na. Di ba? Alam mo kung ano yung nangyari sa ginawa niyong management ni doktor. See? Kasi nga, nagtatanong ka. Alam mo. Hindi naman porket nagtatanong ka, bobo ka o makulit ka. Kaya ka nagtatanong kasi gusto mong gumaling. Dahil gusto mong matuto. Gusto mong tulungan yung sarili mo and at the same time, tutulungan mo rin si doktor. Diba?
Pag bumalik ka sa kanya, talagang nag-improve ka. More than 50% ang in-improve mo. Sobrang effective yun, di ba? O kaya naman pagbalik mo kay Doc, ikaw talagang nakita niya na, uy, ang ganda ng shape mo, maliwalas yung itsura mo, yung mga resulta ng laboratory mo, ang gaganda. 'Di ba? Kasi nga nagtanong ka. 'Yun yung susi doon eh. 'Di ba? Inalam mo para tulungan yung sarili mo para ma-manage kung ano yung condition mo. Okay? So, ganun lang po kasimple ha. Huwag kayong mahihiya magtanong. Huwag kayong matatakot magtanong. Kasi mga tao rin yan eh. Mababait yan. Mga professional yan. Okay? Nakapag-aral yan. Kaya nga tayo tumatakbo sa kanila dahil kailangan natin ng tulong nila. Alright? So, paano? Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta nyo ha. Happy weekend and God bless everyone. See ya!